Isang produktibong araw sa ating lahat mga kabisyo sa pagnenegosyo. Pag-usapan natin ngayon, mas elaborate natin yung carrots versus sticks under sa topic nating motivation. Siyempre kasi ang gusto natin, ma-motivate natin yung sarili natin at also ang gusto natin yung ating mga empleyado, ating mga katrabaho, ay ma-motivate din natin sila. May dalawang major na pwedeng maging ground, no, para ma-motivate natin sila. Number one, ito ang tinatawag na carrots. Ibig sabihin, no, sa term natin, ito yung pampa-engganyo sa pamamagitan ng mga incentives, rewards, o mga recognition. Ibang ina-awardan natin sila, binibigyan ng mga bonus pagka sila ay nakakabenta o nagagawa nila yung mga gusto nating pagawa, yung mga goals pag na-achieve nila. Yung carrots naman, yung sticks naman, ang ibig sabihin nun ay yung medyo may disciplinary action, may parusa. No? Kaya ngayon, gagawa ka rin ng mga bagay na parusa na sila ay hindi nila iiwasan hindi nila hayaang mangyari yun. Sa halip, aabutin nila yung goal na gusto mong sinet sa kanila. Mga kabisyo, mahalaga rito dapat maintindihan natin ano yung pagmamanage natin ng talents, ng human resource management natin, or yung sa term ng bago ngayon ay yung talents management. Ibig sabihin, ma-manage natin ng maayos ang mga tao, ma-motivate natin, ma-organize natin sila. Dapat malaman natin yung kanilang mga kapasidad, yung normal capacity, at malaman natin yung sobra nilang capacity. No, yung everyday routine nila, ito lang ang kaya nilang gawin. Tapos dapat malaman natin yung maximum capacity nila, yung minimum, normal, and maximum capacity. Tapos ano pa? Dapat malaman natin yung tamang load ng trabaho nila para ngayon malaman natin kung talaga bang kakayanin nila. Baka ine-evaluate natin sila, hindi pala nila kayang gawin yung kanilang mga trabaho. Nalulunod pala sila sa kanilang trabaho. Ano pa? Yung pag-organize ng tao, dapat ma-hire natin yung tamang tao para sa tamang trabaho. Right people for the right job. Kasi dapat ma-suit, no? Magtugma. Kung di ukol, di bubukol. Magtugma yung trabaho, yung kanyang kakayanan doon sa pinapagawa natin. Ano pa? Mga kabisyo, kailangan natin ng mga retention programs. Retention, ibig sabihin, yung mapapanatili natin yung ating mga empleyado motivated at magtatrabaho sa atin. Hindi yung aalis, kaka-hire lang natin, kakakuha lang natin, malaman natin ba't aalis sila kaagad? Anong mga dahilan? Kaya meron tayong mga retention program. Binibigyan natin sila ng career, binibigyan natin sila ng mga motivation, mga bonuses, binibigyan natin sila ng sense of fulfillment, recognition. Ano pa? Dapat pagkatapos ng retention, dapat meron din tayong performance evaluation. Yung performance evaluation naman, or yung appraisal, ibig sabihin, ina-assess natin, sinusuri natin, ina-analyze natin kung talagang nag-work o nakaka-perform yung ating mga empleyado. Yung ating empleyado, dapat makita, may sukatan. Ito yung masasabi kong nagagawa ko ang aking trabaho, ito nagkukulang ako, ito yung expectation sa akin, no? Ito yung dapat kong magawa lagpas sa expectation. Ibig sabihin mga kabisyo, malaman natin, no? Hindi yung mag-aaway, no? Kasi ina-expect pala yun, tapos hindi nagagawa. O kaya naman yung empleyado naman, ito lang pinapasahod natin, ito lang ang expectations, ito lang ang gagawin. Pero pag nag-exceed siya doon, malalaman natin na talagang committed siya, dedicated, at talagang nagmamalasakit pa kahit lagpas na sa trabaho, sa expectation, ginagawa niya. Mga kabisyo, kinakailangan kahit sa sarili rin natin, gawin din natin ito. Kasi tayo rin, parang consider natin, employee rin tayo sa ating company. Dapat ma-motivate natin yung sarili natin. Ma-evaluate din natin kung tama ba at maayos ang ginagawa natin. Ayos ba? Dapat ma-manage ang katauhan natin, ma-manage ang resources, ma-manage ang ating mga co-workers. Kung tayo ay supervisor or managers, ang ating mga staff ay ma-manage natin. Ma-manage ang resources. Motivation and also personal management. Isang produktibong araw sa ating lahat mga kabisyo sa pagnenegosyo. God bless. Bye-bye! Baby, di na lagi mong iisipin paano maging negosyo alamin